Nais ng ilang sektor ng lipunan na patalsikin si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga nagpoprotesta, dismayado sila sa pamamalakad ng administrasyon lalo na sa isyu ng korupsyon at karapatang pantao. Maraming taong dumalo sa kilos protesta kanina sa Manila upang ipahayag ang kanilang saloobin at panawagan para sa pagbaba sa pamahalaan. Samantala, may matinding revelasyon naman si datong Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa isyung ito. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, may hawak umanong matibay na ebidensya si Duterte na maaaring magpabagsak kay Pangulong Kuting Jr. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang mga eksaktong nilalaman ng mga ebidensya, marami ang umaasa na ito ay magbibigay linaw sa kasalukuyang mga aligasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang kaganapang ito ay inaasahang magdudulot ng mas malaking tensyon sa politika ng bansa. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, nagsalita na rin si Senator Bongo upang ipahayag ang kaniyang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Senator Bongo, naniniwala siya na ang mga aligasyon laban sa Pangulo ay walang sapat na basihan at bahagi lamang ng isang planong pagpapabagsak sa administrasyon. Hinihigayat niya ang publiko na manatiling kalmado at magtiwala sa due process ng batas. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa isyung ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa live stream ni Jojo Di Guzman, isa sa pinakamatalinong DDS vlogger itong si Jojo. Palagi akong nanonood sa kanya. Napag-alaman ko na mayroong travel advisory ang Australian government. Una, pati sa Visayas, dahil sa pagtutok ng Mount Canlaon, yun, pinag-iingat din. Kaya lang, mas lalo na high level of pag-iingat, sabi ng advisory, sa Mindanao dahil sa terorismo and violent crimes. Okay. So, ako, taga Mindanao. Tagal na ako sa Mindanao. Although Ilocano kami, but we settled in Mindanao dahil maganda ang Mindanao. It's a land of promise. So even after my retirement, Mindanao na ang aking final home. I agree dito sa travel advisory na ito kasi nag-iiba na ang sitwasyon ngayon mula nung umupo ang administrasyong ito. Nagkakaroon ng unrest, ano? Totoo, yung insurgency problem, medyo wala na. Hindi na masyadong insignificant na ang communist insurgents. Kaya lang, ang lumalala ngayon is droga. So kung may droga, magresulta yan sa violent crimes. So delikado ang mga turista. So, droga. And then, unrest, political unrest. Dahil sa perception ng karamihan taga Mindanao, ang administrasyong ito pinipersecute ang mga Duterte. Kasama na dyan si Pastor Apollo Kibuloy, and lately, itong nangyari kay MNLF Chairman Nur Miswari na bigla na lang lumabas ang conviction niya sa Sandigan Bayan ng graft and corruption. O inaalmahan ito ng mga kapatid nating Muslims sa Mindanao, lalo na sa mga katribo ni Nur Miswari ng mga mais Tausug. So, yung political unrest
dahil sa perceived persecution ng mga Duterte. Okay. Sa Davao, anong nangyayari? Pinagre-relieve ang mga kapulisan. Chief of Police, Station Commanders, ilan ba yun na-relieve? Mga alos 40. Tapos, yun na nga, nilagyan ng 2 SAF batalyon ang Davao. Na ang paniniwala ng taga Mindanao paghahanda sa paghuli kay PRRD once na lumabas ang warrant of arrest sa ICC plus yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Remember, itong si Pastor Apollo Kibuloy, kahit Christian pastor siya, ano siya, matulunging tao ito. Ang dami niyang natutulungan, lalo na ang mga kapatirang Muslim. Kaya, ang daming mga kapatirang Muslims na sumusuporta o nakikisimpatya kay Pastor Apollo Kibuloy. May napanood akong interview, pahayag ng mga Muslims living in Davao City na they will do everything to protect Pastor Apollo Kibuloy. Ganon katindi ang kanilang suporta sa nagtatago ngayon na pastor. Okay, so alam naman natin yung ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy. Ang perception dito sa Mindanao is panggigipit. Tumulong siya ng gusto panahon ng kampanya. Nung election pala, May 2022. SMNI lang ang talagang all-out support sa kandidatong BBM. All other mainstream media, wala. Binabatikos o talagang sinisigaw na diktador, magnanakaw, mamamatay tao ang mga Marcoses. SMNI lang ang tumulong. O ano ngayon? Anong ginawa sa SMNI? So, yun, mga panggigipit. At dahil lang at may SMNI na nandyan, nagsasalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung gikan sa masa para sa masa, ayun na, ginorgor ang SMNI. Up to now, indefinitely suspended at pati ang prangkisa, pinasa na sa Kamara ang revocation ng prangkisa. Ano na lang, dyan na lang sa Senado ang desisyon. Okay, so lahat yan nagdadala ng political unrest, lalo na dito sa bagong nangyari kay Normie Suarez na convicted siya sa Sandigan Bayan. Well, ako, I do not question the credibility ng korte. Kaya lang, ang sinasabi ko lang is masama ang dating itong conviction na ito sa mga kapatiran Muslim. Kasi ang mga Muslim, ano yan sakit ng isa, kalabanin mo ang isa, kalaban mo na ang lahat. Kaya mayroong unrest. Kaya, yun. Ang mga dahilan siguro, bakit ang Australian government nag-declare ng tribal advisory laban sa Mindanao. But, basically, kung wala sana itong mga kaguluhan ito, I tell you, napakaganda ang Mindanao. Beaches. Ako, ilang beses na akong magbalik-balik sa Boracay. Ngayon, i-compare ko ang mga beaches sa Mindanao. Mas ganahan pa ko sa Mindanao dahil unspoiled beauty ang mga beaches sa Mindanao. Kumpara sa Boracay, sobrang develop na. Ang daming tao. May pinupuntahan kami palagi na ang tawag sa Britannia, sa San Agustin, Surigao del Sur. Yung mga White Islands nila doon, ang gaganda. Hindi ako nagsasawa na pabalik-balik doon dahil talagang kitang-kita mo pa yung original beauty ng mga isla with white
sand beaches. So, sayang, ang Tawi-Tawi, napapanood ko lang sa YouTube. Ang ganda ng mga beaches sa Tawi-Tawi. Isa sa nakasama sa bucket list ko yan na pasyalan ng Tawi-Tawi. Kasama na rin ang yung Batanes, diba? Mula sa dulo, north and south, Batanes. There is magic, there is beauty and Batanes na gusto kong mapuntahan. Yung anak ko lang nakapunta. So, Batanes and Tawi-Tawi, maganda. But, with this, mga developments na, by the way, yung ratings ng Pangulo